main gate. Hindi mo trabaho yun. Pabayaan mo na si Lord. Magliliwanag ka. Yung gobernador may nakita siya kaya siya na-attract. See? Sino aaminin? Maraming beses tayo. Mali-mali yung ating apoy. Kung ano-ano na lang. Yung iba sa atin, oh, sister! Ano ba yan? Kristiyano ba yan? Yung damit mo! Lakon. Turuan lang natin na maayos. Lakon. Yakult! Anakon pala. Lakon. Wala ko kasi kagabi, Yakult tinuturo ko po ito kasi leaders tayo, mga manggagawa tayo, tapos hindi tayo mag-grow na maayos kasi tayo din sumisira na simulan natin. Dinala natin, tapos i-offend natin. O yan! Nag-attend ka na! Huwag ka na magsikirilyo, ha? Trabaho mo ba yun? Sabi mo, pwede ba yung sisikirilyo doon? Pwede! Pwede ba nasasabi mo, dali mo yung manok mo? Himas-himasa niya yan. Habang nagsisigarilyo siya, nakikinig na salita ng Diyos. Darating ang punto, sasabihin, Pastora, halika sa bahay. Bakit po? Naluto na yung manok. Diyos ang may gawa noon, hindi mo trabaho yun. Ang believer, naniniwala ka na habang nangangaral ka, habang nagmi-minister ka, may gagawin si Lord. Huwag mo itulak. Dahil sa katutulak natin, sila ay ayaw na nila. Ayaw na! Hindi-gipit na ako! Hindi pa kaya ng faith niya. Hayaan mo si Lord, hindi ka naman Diyos eh. Pakialam meron ko talaga. Trabaho lang natin to believe. Of course, kakaunsilan natin. Tama ba to? Di sabihin natin. Pero hayaan mo mag-decide siya. You lead them. You don't force them. Are you learning? Amen! Ang ganda-ganda nito. Ang ganda-ganda. Palalin ng palalan nito, Pastora. Dahil may tatanggap talaga dito. Ito ang pinakamatindi. Sir, ito. Bantayan ninyo lahat ng pastor. Bantayan nyo ang John 6:29. Sabay-sabay. 1, 2, go! Sabi ni Jesus. Jesus told them, ano daw ang isa lang na hinihingi ng Diyos? Nakita niyo? This is the word He wants from you. Believe. Trabaho pala yung mag-believe. Believing is work. Alam nyo, yung iba, pinakailaman natin, mag-calculate, kung ano-ano pa, mag-comprehend, mag-analyze. Hindi natin trabaho yan, trabaho ng Diyos yan. Gumawa ng himala, yung kung paano, tingnan sa akin. How is not your business. Ang trabaho natin, believe. Sabihin mo nga sa katabi mo, isa lang ang trabaho mo. Lakasan mo naman. Isa lang! Ano yun? Believe! Yan, sabi ni Sister Nelly, maniwala. Isa lang, maniwala. Maniwala ka na pag praise and worship ninyo, pagkanta ninyo, bababa na ang kapangyarihan ng Diyos. Pagpuri natin kay Lord, may gagaling na. Maniwala lang tayo! Maniwala ka pagtanim mo, mayroon na kang anin. Pagdating mo sa bahay ninyo, may pera na nag-aantay ko. Maniwala! Bumalik ko ako sa Israel with a different mindset. Dahil nung kinausap ako ng Lord tungkol dito, sabi ko, Lord, matagal na ako naniniwala ng malalaki, pero matindi itong revelation ito. Naikot ko na yan maraming lugar dito sa Israel. Pero babalik ako bukas. Pupuntahan ko yung iba-ibang site.
Hindi ako pupunta dahil sa holy place o kaya landmark ng Bible o kaya yung multiplication or Dead Sea o kaya yung ano. Pupunta ko doon, pagdating ko doon sa tomb, pagdating ko doon sa pool of Siloam, pagdating ko, may mga himala doon eh. Paniniwalaan ko lahat ng ano yung himala doon. Marami sa atin pumunta sa mga site, hindi naniwala, nanood lang. We have taken it for granted. That's why nothing happened. Pero babalik ako, pupuntahan ko. Iba ngayon, pagdaan ko sa lugar na yon. Oh Lord, may pinagaling kang bulag dito. May pinagaling ka na paralitiko dito. Oh, akin yung anointing! Jesus name. Pagpunta ko doon sa tomb. Oh, Jesus Christ, nabuhay ka na muli. Mayroong kapangyarihan ng resurrection power. I receive the anointing! Doon sa Gethsemane, pagguluhod niya, pag-pray niya, na lumugo siya ng, pumatak ang dugo, na talagang nandun ang puso ng Panginoon. Pagtatanggapin ko ang anointing ng prayer, spirit of prayer. Kunin mo ang anointing. Kunin mo ang nangyari doon. Palampalatayanan mo. Pagpunta mo doon sa lugar ng Sea of Galilee, kung saan nag-multiply ang 5 loaves and 2 fish. Sabi mo, Lord, lahat ng perang hawakan ko, mag-multiply. Hindi na ako magkukulang kahit kahit. It's believing. The issue is believing. Many people have come to visit the sites. But they don't believe. They do not believe. Hindi ko nadagdag. May matinding revelation dyan eh. Brother, Tito, pwede pa bang may habol mo yung isang Hebrew? Excited kasi ako eh. Hebrew chapter 4, anak. Hallelujah. Sinong nag-i-enjoy? Gutom na kayo? Gutom na kayo? Amen. Huwag na muna kayong kumain. Matagal na kayong kain ng kain eh. Okay, chapter 4, verse 1 and 3. Verse 1 to 3. Chapter 4, Hebrews. Pastor, tingnan niyo po kung ano naging problema. Anong trabaho natin? Isa lang. Sabi mo, isa lang. Sabi natin, isa lang. Tingnan, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, go. God's promise of entering rest still stand. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. For this good news that God has prepared, this rest has been announced to us just as it was to them. But they did them no good because they didn't share the faith of those who listen to God. Gusto sabihin, na-preach na rin sa kanila, narinig na yung mensahe, kaya lang hindi nila pinaniwala. Translation, they did not couple it with faith. So maraming preaching ng word, maraming na-share na word, na hindi yon pinaniwalaan. Tama, hindi? Kaya hindi nakaranas ng rest. Walang struggle. Ang mensahe dyan, hindi ka na mag-i-struggle, wala nakakarinig. Makukuha mo lahat ng pinananampalataya mo na wala ng struggle. Dinideclare ko to sa pangalan ni Jesus. Amen! Yung gusto mong mangyari, mga panangarap mo sa buhay mo, ay! Wala nang struggle! Wala nang struggle! Sabihin mo sa ito mo, wala nang struggle! Wala nang struggle! Wala nang struggle! Wala nang struggle lang! But it did them no good because they didn't share the faith of those who listen to God. For only who believe can enter His rest. Uy, pastora, hindi sinabing only who attend. Hindi mag-i-struggle.